Nandito ako ngayon sa Lucban, Quezon dahil pahiyas ngayon. Nakikipiesta ako. Sino kaya ang batang may art problem ngayon na matutulungan ko? Aba, si Gayla itong paparating ah. Hi Gayla! Kamusta na? Hello po, Ate Pia. Ba't parang malungkot ka ata Gayla? Hindi ka matutulong sa paggawa ng dekorasyon sa bahay? Eh, gusto ko po sanang tumulong. Kaya lang, parang hindi na nila ako kailangan dun eh. Ba't mo naman nasabi yon? Kasi po, gumawa ng keeping si nanay at si tatay. Si ate naman, gumawa ng mga bulaklak mula sa sombrero. At si kuya, gumawa ng palamuti mula sa palay. Eh ako, hindi ko pa alam kung anong dekorasyon ang gagawin ko eh. Nako, teka. Meron na kayong mga keeping. Parang nagawa na nga ata nila lahat yung dekorasyon ah. Ano pa kaya ang dekorasyon ang pwede natin gawin? Ah! Alam ko na! Gawa na lang tayo ng vegetable zoo at gamit natin yung mga prutas at iba't ibang gulay. Ay! Tama! Pwede nga! O, di ba? O, simulan na natin. Eh, Ate Pia, pwede mo ba akong tulungan sa paggawa ng vegetable zoo? Oo naman, pero syempre, bago yan, kumuha ka muna ng basket. Basket? Para saan po? Eh syempre, mamimili tayo ng mga gulay sa palengke. Ay, oo nga pala! O mga bata, samahan niyo kami ni Gayla ngayon ha, dahil talaga namang kakaiba at kapanapanabik ang ating art adventures ngayong araw. Lalo na dahil nandito tayo sa Pahiyas na isang malaking art project. Huwag kayong aalis ha! O mga bata, narito na yung mga art projects na pinadala niya sa amin. Palakpakan naman dyan! O ayan, Gayla, kumpleto na yung ating mga gulay. Ako, Ate Pia, mabuti na lang at nakita natin sa palengke ang lahat ng mga gulay na gagamitin natin. At mabuti na lang na nakita natin yung kaibigan kong si Jason. Ano, Tia, akala mo sa akin gulay. Hindi naman, ikaw naman. Kasi si Jason, magaling niyang gumawa ng iba't ibang klaseng sculpture galing sa mga gulay. At tutulungan niya tayo ngayon. Sige po. Ano bang gusto mong gawin sa gulay, Kayla? Gusto ko po kasi sana, animals! Iba't ibang animals! Tapos ilalagay ko po dun sa may pintana namin. O sige, Kayla. Ayan, sige, umpisahan natin. Sa paggawa ng fruit and vegetable zoo, kailangan ng iba't ibang mga prutas at gulay, kutsilyo at sangkalan, mga pang-ukit o carving tools, at mga toothpick. May payo si Kuya Jason sa pagpili ng mga gulay at prutas para sa ating art project. So, importante makahanap tayo ng mga prutas o kaya gulay na medyo kahugis
ng hayop na gagawin natin. Katulad ng sa akin, ang gusto kong gawin, kalabaw. So itong kamote, nakakita ko medyo hugis, kalabaw na eh. So ito napili ko to. Para naman sa, sa sungay niya, kumuha ko ng luya. Pero ang gagawin ko dito, medyo tatabasin ko yung mga Dulo. yung mga dulo niya para magmukhang sungay. Tapos nakahanap din ako ng gabi. Gabi. Ito magsisilbing paa ng kalabaw. At ito namang papaya ang magiging katawan niya. Dapat piliin nating mabuti ang hugis ng prutas at gulay na ating gagamitin ayon sa naisip nating hayop. Halimbawa, kung gagawa tayo ng aso, pumili tayo ng gulay o prutas na kahugis ng ulo ng aso, tulad nitong sayote. Tingnan nyo, pabilog ang isang dulo at ang kabila ay pahaba na hugis muso ng aso, di ba? Gamit ang mga napiling gulay at prutas, unti-unti nating buuin ang hayop na naisip ninyo. Kung kailangan, putulin ang mga gulay o prutas ayon sa hugis ng mga bahagi ng katawan ng hayop. Halimbawa, pahabang putol para sa paa o maikling putol para sa buntot. Teka muna! Tandaan, humingi ng tulong sa mas matanda sa paggamit ng kutsilyo ha. Welcome! Gamit ang carving tools o kaya ay kutsilyo, mag-ukit din ng puwang para sa mukha ng inyong hayop. Pwedeng lagyan ng puting beans o buto ang puwang para sa mga mata. Teka muna! Humingi rin kayo ng tulong sa mas matanda sa paggamit ng carving tools para hindi kayo masugatan. Kinuha ko na yung luya, tapos kinukuha ko na tinatanggal ko na itong mga nakalabas. Yung mga nakausli sa Sa dulo-dulo. dulo. Para kumorting sungay nga. Okay. Kapag handa na ang lahat ng bahagi, pwede na natin itong buuin. Gamit ang mga toothpick, pagkabit-kabitin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng hayop. O diba para lang tayong bumubuo ng puzzle? Gawin natin nagpapahinga yung kalabaw. Okay. Nakaupo. Para nakaupo. Oo. Ayan, Kuya Jason. Mukhang tapos na yan. Wow! Ang ganda! Ang ganda naman! Ang ganda! Ayan, ang ganda ng mga nagawa nating hayop dun sa mga gulay. Pakita mo nga, Gila, yung ginawa mo. Bago yung ginawa ko, ang mga ginamit ko ay bigas, isang green bell pepper, carrots, at saka White beans. Ang galing, ano. Tapos toothpick lang ang ginamit natin para ipadikit-dikit yung mga parte ng katawan. Ito naman, ang ginawa ko, gamit ang isang dalandan, gumawa ako ng isang daga. Isang maliit na daga. Gamit ko rin yung white beans para sa kanyang mata, carrots naman para sa kanyang tenga. Yung whiskers niya, ang ginamit ko lang dito, yung talbos ng carrot dun sa dulo. At syempre, sili para sa kanyang buntot. Ako naman, bukod sa kalabaw na ginawa ko kanina, ito, gawa sa papaya, gabi, tapos yung buntot niya, yung dulo ng sili, yung sungay niya, yung luya, saka yung tenga, tapos yung ulo niya, yung kamote. Tapos nilagyan ko rin siya ng white beans. Tapos nakagawa rin ako ngayon ng kabayo na gawa lang sa carrots at saka spring onions. Galing, di ba? So, ayan mga bata, tatandaan nyo, pwede nyo rin gamitin pang dekorasyon yung mga gulay na tira-tira sa bahay niyo. Jason, pwede pa bang kainin yung mga gulay at prutas na ito? Sayang naman kung hindi natin kainin. Pwede pa to, malinis pa to eh. Oo, basta sisiguraduhin yung lilinisin niyo muli bago ninyo kainin. Ayan, Gila, sana magustuhan ng pamilya mo yung mga ginawa mong hayop. Opo, Ate Pia. Ngayon meron na akong ilalagay sa may bintana namin. Salamat po, Kuya Jason. Walang ano man, Gayla. At salamat din po sa iyo, Ate Pia. Pulo ka talaga ng langit. Walang ano man yon. O, di ba madali lang gumawa ng vegetable zoo? Subukan niyo rin, ha? Paano gumawa ng fruit and vegetable zoo? Mga kailangan, mga prutas at gulay na may iba't ibang hugis, mga toothpick, kutsilyo at sangkalan, mga gamit pang ukit o carving tools. Paano gagawin? Una, pumiling mabuti ng mga prutas at gulay na halos kahugis na ng hayop na gusto ninyong gawin. Pagkatapos, putulin at ukitin ang mga ito ayon sa hugis ng mga bahagi ng katawan ng hayop na gagawin. Tandaan,
tandaan, mas mabuting humingi ng tulong sa mas matanda sa paggamit ng kutsilyo at mga pang-ukit. Magputol din ng maliliit na hugis ng gulay at prutas upang magsilbing mga bahagi ng katawan ng inyong hayop tulad ng paa, sungay at buntot. Kapag handa na ang iba't ibang bahagi ng inyong hayop, pagkabit-kabitin ang mga ito gamit ang mga toothpick. Bumuo ng iba't ibang uri ng hayop at ayan, may fruit and vegetable zoo ka na. Ito ang keeping, ang bidang dekorasyon tuwing pahiyas dito sa Lucban, Quezon. Sa unang tingin parang plastic lang siya, di ba? O di kaya papel de hapon na dahon. Pero alam niyo ba, pwedeng kainin ang keeping? Totoo, gawa lang kasi ito sa galapong o yung bang bigas na binabad at giniling. Gusto niyo ba malaman kung paano ito gawin? Subukan natin ha! Sa paggawa ng keeping, kailangan natin ng dahon ng kabal, sandok, food coloring, asin, galapong, papel at steamer para sa pagluto ng keeping. Okay, so sa tulong ni Ate Lolit, matututunan natin kung paano gumawa ng makukulay na keeping. Ate Lolit, umpisahan na po natin! Sa unang hakbang po, lalagyan natin ng food coloring, Yung ating galapong. ating galapong. Haluing mabuti ang galapong na may food coloring hanggang maging pantay ang kulay nito. Lagyan din ito ng asin habang hinahalo para magkalasa. Kapag pantay na ang kulay ng galapong, pwede na itong ibuhos sa mga dahon ng kabal gamit ang sandok. Siguraduhin matatakpan ng galapong ang buong dahon, ha? Pagkatapos na ito ay maipaanod, ito ay medyo pinapatuloy ng konti. Mga gaano Konting- katagal? Mga 3 minuto. At 3 minuto lang po. Paano natin malaman kung tuyong-tuyo na siya? Pagka wala nang tumutulog, pwede pwede na na yun. natin i-steam. Ilagay ang mga dahon na may galapong sa isang steamer upang maluto ito. Tapos gaano natin katagal ipapasteam yung mga dahon? Mga 3 minutes din. 3 minutes lang din. Kapag nagbago na ang kulay ng galapong, ibig sabihin, luto na ang keeping. Pwede na nating tanggalin ang mga dahon sa steamer. Pwedeng sa may bintana lang o para mas mabilis matuyo, pwede rin itong ibilad sa ilalim ng araw. Kapag tuyong-tuyo na, maingat na tuklapin ang keeping mula sa dahon. O dahan-dahan lang sa pagtuklap ng keeping mula sa dahon. Ingatan ninyong huwag itong mapunit. Yan. Okay. So, di ba? Kita na siya. Pagkatanggal ng keeping, ilatag muli ito sa mesa at patungan ng papel para lalo pang matuyo at tumigas. Tapos na ito ay tuyo na, ating puputasan ng konti para dadaanan ng tali na buntat. Ayan, pwede na nating isabit ang keeping sa bintana bilang dekorasyon ngayong pahiyas. O ayan mga bata, ito ang keeping. Isang magandang dekorasyon tuwing pahiyas dito sa Lucban, Quezon. At masarap din siyang kainin. Hati tayo, Ate Lolit. Hello, Ate Pia. Ako po si Isabel Victoria S. Vitangkol. Mahilig ako gumawa ng leafy gift wrap, tie-dye t-shirt, ng beads at saka clay. Last Christmas, gumawa ko ng leafy gift wrap na wrapper para sa mga pinsan ko, tsaka sa mga tito at tita ko. Ganito gumawa ng leafy gift wrapper. Ipintura mo yung mga leaves, tapos i-stick mo sa Manila paper. Tapos may print ka na, tapos i-do the same yung mga ibang leaves. Ako po si Isabel Victoria S. Vitangkol at art ko to!
Gusto niyo bang sumali sa art ko to? Tumawag lang kayo sa 928-5172 or sumulat kayo sa Art Angel, care of GMA 7, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue sa Diliman, Quezon City. Bibisitahin namin kayo para mag-show and tell. Pakita niyo sa amin yung ginawa niyo at ikwento niyo rin sa amin kung paano ninyo ito ginawa. Dito sa art ko to, sikat kayo! O di ba natulungan natin si Gayla sa kanyang mga art problem ngayong araw na ito? Gumawa tayo ng isang vegetable zoo. Gamit natin iba't ibang gulay at syempre sinamahan na rin natin ng mga prutas. At syempre gumawa rin tayo ng espesyal na keeping. Ate Pia, Ate Pia! Oh, Gayla! Bilib na bilib yung mga tao dun sa may vegetable zoo sa bahay namin. Ang dami kumuha ng litrato eh. Wow, talaga? O di okay, sikat na sikat ka ngayon. Hindi naman po masyado. Halika, Ate Pia, punta na tayo dun sa may bahay namin. Teka, magpapaalam muna ako sa mga kaibigan ko. Ay, oo nga pala. O mga kaibigan, mga bata, huwag niyong kakalimutan ha, dito sa Art Angel, laging kapanapanabik at kakaiba ang ating art adventures. At laging tatandaan, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Hanggang sa susunod, ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel. Paalam! Tara!